nag-iwan po ito ng matinding pinsala sa iba't ibang lugar, partikular sa Luzon. Magdamag ng binayo ng malakas na hangin at ulan ang Aurora kasabay ng paglandfall ng bagyo sa bayan ng Dinalungan. May detalye po ang ating kapatid, si mobile journalist Ivan Tarinque. Ivan, ano na ba ang sitwasyon sa mga oras na ito? Medyo nakikita ko dyan sa background mo, parang wala nang ulan na. Tama ka dyan, Ruth, no? Pero kanina naramdaman natin yung paulan-ulan. Pero fortunately nga, ngayon, medyo nagpakita na si Haring Araw, no? Mga ilang minuto pa lang siya nagpapakita ngayon. Pero sa kabila nga niyan, makikita nyo at maririnig nyo pa rin sa aking katabing yung tunog ng karagatan natin ngayon. Pero kanina umaga, no, pagkatapos ng humagupit itong si Super Typhoon Uwang, no, nakikitaan natin yung mga sira-sirang mga daan at yung mga debris naman ay nagkalat doon sa mga kalsada, no, dalayan ng mga malalakas na alon, no, mula doon sa dalampasigan ng Aurora. Sa may Sabang Beach naman, bumulwak at nasira ang walkway na ito nang matapos ang patsin ng mga malalakas na alon na dala ng Super Typhoon Uwan. Sa Sitio Aper naman, sa Dipocalao, tila nilamon naman ng dagat ang coastal road na ito matapos bumigay dahil pa rin yan sa mga malalakas na alon. Kaya naman pinagbawalan na muna ang pagdaan sa kalsadang iyan dahil delikado at hanggang sa mga oras na ito ay malalakas pa rin yung mga along humahampas diyan, no? Kaya naman naging challenge ito para doon sa mga ilang residente, no, na tatawid sana papunta sa kanilang sa kabilang mga munisipalidad, ang kabilang lalawigan ng Aurora, no, dahil wala na nga silang choice kung hindi itik yung dating daan na kanilang tinatawag, no, na mas malayo at mas matagal yung kanilang lalakarin, no. Dito daw kasi sa may coastal road na ito, ang lakad lang daw nila is around 15 minutes lang, no. Pero kung doon sa dating daan na kanilang aakyatin ngayon, more than 1 hour daw sila maglalakad dahil kailangan pa nilang umakyat ng kabundukan. Yun yung challenge ngayon sa kanila, no. Ayon nga kay Aurora Governor Isidro Galban, no, pahirapan pa rin yung communication doon sa tatlong lalawigan ng Dinalungan, Kasiguran at Dilasag dahil nga doon sa pagkasira nga nung coastal road na iyan. Pero ayon sa kanya, wala pa rin naman naitatala na casualty sa mga oras ito dahil sa Super Typhoon na Uwan. Pero sa kabila niyan, mahigit 43,000 na individuals ang apektado ngayon. Ivan, naririnig mo ba kami? Nako, naputol na yung gusto pa sana natin magtanong kay Ivan pero grabe yung ang nakita ko kasi yung iba yung dating nung storm surge, yung damages ng storm surge. Classic na classic example, Ruth. Talaga yung isang buong alon na pumasok talaga do sa loob ng resort. At dyan ngayon, pinasuspinde ang huling balita natin, yung rescue. Pero Ivan, kasi yung pinag-uusapan nga namin dito kanina ni Lord, no, yung alam naman natin malalakas talaga yung alon dyan, known nga siya sa, di ba, parang surfing capital, no? Pero yung lalo na yung Baler, pero yung nakakagulat yung epekto ng storm surge, yung mga residente ba dyan, ganun din ba yung reaction nila or na-experience na nila yung ganyan dati o kakaiba talaga itong si Super Typhoon Uwan? Alam mo, Ruth, kwento sa atin ng ilang mga residente dito na kakaiba daw itong Super Typhoon Uwan. Dahil nga doon sa mga nakaraang bagyo, yung kanilang mga bahay daw, no, hindi naman nasira kahit na malalakas yung hampas ng alon. Actually, pakita natin, no, pwede tayo mag-walkthrough kahit saglit dito, no, sa aking kinakatayuan. Pakita natin yung itsura ng likuran. So ito yung parte nung papunta doon sa may coastal road na nasira kanina, no. Pero makikita natin, nakakalat pa rin yung iba't ibang mga kahoy at yung mga punong na nagsitumbahan, no. Pero itong mga kahoy na ito, karamihan dito ay galing doon sa mga bahay na nakatayo dito sa tabing dagat, no. Ito nga ito na lang yung last house standing actually sa mga bahay dito dahil ito nakikita natin gawa sa hollow block, sa semento, no. Pero yung katabi niyang bahay, ito makikita natin yung bubong nakataob pa rin ngayon at patuloy pa rin nililinis ng mga residente na or naghahanap pa rin sila ng kanilang mga masasalba na gamit. Pero kanina, kausap natin yung isang apektadong residente dito. Ang kwento niya sa atin,
sa ngayon, wala pa raw silang matutuluyan. Kaya muna sa evacuation center sila magpapalipas ng gabi at pagkatapos daw nun, baka naman lumapit sila sa kanilang mga kamag-anak kung saan pwede silang mamalagi pansamantala. Ruth? Evan, si Lord, pakwento naman yung eksaktong pagtama kagabi na pag-landfall ng bagyo. Pakikwento sa amin yung karanasan. Tama ka dyan, Lourdes, no? Kahapon sakto nga, no? Habang nagla-live report tayo dun sa ating special, hindi namin alam, dinadaanan na pala kami nung Super Typhoon Uwan, no? Kaya naman na talagang grabe yung hampas ng hangin, no? Talagang mahihirapan ka tumayo, mahihirapan ka maglakad, para ka talagang tinutulak, no? Nung hangin na yan. Ganon kalakas yung hangin na tumama kahapon. Pero yung pag-uulan, medyo kaya pa namang itolerate yung pag-uulan. Yung hangin yung naging problema kahapon. Kaya nga naman nakita natin marami doon sa mga bahay at yung mga establishment actually, no, na nagkanta sira-sira. Meron pa nga instance kahapon, Pops Lord, nilipad yung isang solar panel, no? At kaagad naman yan ni-recover nung Provincial Disaster Risk Reduction Management Officers. Dahil nga delikado, baka mapunta pa sa ibang lugar yung lumipad na solar panel na ito. Plus, nakita rin natin yung ilang mga establishments, no? Tinakpan nila ng mga kahoy yung kanilang mga salamin sa kanilang mga establishmento para nga daw maiwasan yung pagkabasag ng mga ito. Pero bukod dyan, no, Pops Lord, ang kinatakot talaga ng mga residente talaga dito yung malalakas na storm surge, dahil kakaiba talaga yung storm surge na naranasan dito, dahil kahapon nga, umaga pa lang, parang ilang metro na yung taas ng mga alon dito sa Dipakulaw, Pops Lord. Ivan, yung mga kalye, mga saradong mga daan papunta dyan at palabas? Pops Lord, sa mga oras na ito, no, passable naman karamihan nung mga kalye dito. Unfortunately talaga, hindi talaga may iwasan. No? May ilang mga kalsada talaga na natabunan nung ilang mga debris ng mga kahoy. Minsan may mga nakita pa nga tayong gulong, dahil yung mga gulong na yan, no, ginamit yan ng ilang mga residente, no, para pabigatin yung kanilang mga bubong para hindi hanginin nung malakas na hangin. No? Pero so far, sa ngayon, possible pa naman yung karamihan ng mga daanan dito. Ang hindi lang talaga possible yung sa may coastal road papunta doon sa northern na mga lalawigan, dahil nga doon nasira at nagkabitak-bitak actually, Pops Lord, at nilamon. Evan, kuryente, signal, anong cellphone, kamusta? Pops Lord, yung sa kuryente naman, Pops Lord, kagabi nagkaroon ng brownout, no? Nawalan kami ng kuryente doon sa may aming pinagsistayan sa PDRMO, no? Pero saglit lang yan, after a few minutes, bumalik rin naman yung kuryente. Pero karamihan doon sa mga nakita natin at yung mga evacuation center na napuntahan natin kagabi, may gumagana namang kuryente, no? Pero in terms of signal naman, Pops Lord, talagang halos may mga spots talaga na dead spots, no? Wala ka talaga makukuhang at pahirapan yung signal. Kaya kailangan karamihan, ang tip sa atin ng ilang mga residente, mas malapit daw dun sa dagat, mas malakas yung signal. Pero I think sa mga oras na ito, hindi yan possible or hindi yan magandang idea na lumapit dun sa dagat para lang makakuha ng signal. Pops Lord. Yan po ang ulat ni Mobile Journal Ivan Tarinque mula sa Aurora. Ingat ka dyan.